Ayaw mo ba mag-quit? Di ako mag-quit, Pinuno. Roland! Dinala nila Gray sa hideout nila ang mga bagong recruit sa fraternity nila na Gamma Sigma. Inutusan ni Gray ang mga kasamahan niya na sila na ang manguna sa initiation sa sandaling yun. Todo ang sigaw ng mga kabataan habang pinaghahampas sila na desidido din silang magtiis para lang makapasok sila sa Gamma Sigma. Pagkatapos nilang mapagtagumpayan ang unang session nila ay kinongratulate sila ni Gray at winelcome niya sila sa bagong grupo nila, pero biglang sumuka ng dugo si Roland hanggang mawalan ng malay at humandusay sa lupa na tuluyan na siyang namatay. Agad nilang dinala sa kagubatan at doon nila't binaon ang kanyang bangkay. Habang sinadyang mag-entrance exam ni Moy sa University of Crestwood dahil doon ang gusto niyang makapagtapos ng kanyang kursong architecture, kaya nakipagsapalaran siyang nag-take ng entrance exam. Doon din sila nagkita ni John na BBF niya na pareho silang gustong doong mag-aral. Pangingisda naman ang hanap buhay nila Moy kung saan tinutulungan niya si Mang Ernesto pero mainit ang dugo sa kanya ng matanda dahil para sa kanya ay pabigat si Moy sa kanila. Kinabukasan bago pumasok ang binata ay dinaanan muna niya si Grace para magpaalam sa ate niya. Pagkatapos naman ng klase niya ay agad siyang dumiretso sa racket niya para may maidagdag sa ipon niya. Habang masayang umuwi naman ang binata, na agad niyang binalita kay Grace na nakapasa siya sa Crestwood na masayang masaya naman ang ate niya at agad nilang pinakita kay Mang Ernesto na agad siyang umangal dahil mahal ang tuition at sinita niya si Moy dahil tinuloy pa rin niya na kahit sinabi niyang doon na lang siya mag-aaral sa kanila. Pinaliwanag naman ni Moy na maganda ang program nila sa Crestwood pero sinaad naman ng tatay niya na ilang kilong daing ang kailangan niyang ibenta para sa tuition niya na agad namang sinabi ni Moy na mag-a-apply siya ng scholarship na sinaad naman ni Grace na sigurado siyang makukuha ng scholarship si Moy dahil matalino siya at may ipon din siya na makakatulong sa kapatid niya na agad ding sinabi ni Moy na may ipon din siya sa pagraraket niya. Agad namang sinabi ni Mang Ernesto na mas magandang maipagawa muna nila yung bahay nila dahil siguradong masisira kapag may bagyo na sinaad naman ni Grace na may awa ang Diyos. Hindi pa din kumbinsido si Mang Ernesto kaya inutusan pa niya si Moy na bumili ng gin mula sa ipon ng binata. Habang hindi naman inaasahan na may bagyong dumating, kaya nailipad ang bubong ng bahay nila at nasira pa ito. Sinisi naman ni Mang Ernesto ang binata dahil mas inuuna niyang pag-ipunan ang pang-tuition niya kesa pagpapatayo ng bahay nila. Pinaliwanag naman ng binata na yun ang katuparan ng mga pangarap niya dahil magkakaroon siya ng magandang trabaho kapag graduate na siya ay makaipon na ito at magpapayaman na maipaparenovate na niya yung bahay nila na nangako pa siyang lilipat sila sa mansyon na kahit ilang bagyo man ang dumating ay hindi na masisira pero mas nagalit pa si Mang Ernesto. Papaano maiiba ni Moy ang pagtingin ni Mang Ernesto sa kanya? Lalo't kinupkup lang siya ni Grace na ang tingin ng matanda sa binata ay siya ang nagdala ng malas sa kanila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.